And magpa-pray na po tayo, so let's settle down and upo na po tayo sa ating mga pwesto. So, samahan niyo po ako sa ating panalangin ngayong umaga. Panginoon, salamat po Lord for this morning, Lord God. Salamat Lord sa panibagong lakas, panibagong umaga, Lord God, na kapiling namin kayo, Panginoon. And Lord, sa umagang ito, Panginoon, tinataas namin, Lord God, yung Church of the Risen Christ at ang buong pamilya na to, Panginoon. Lord, we invite your presence, Lord God, hindi lamang sa lugar na to, kundi sa bawat buhay, Lord God. Sa bawat tao, Lord God, na napaparito, Lord God. Lord, hindi saklaw dito kung bago lamang kami or matagal na, kundi, Lord, nandito kami, lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Lord, for giving us unity pa, Panginoon, na kami nagkakabuklod-buklod, Lord God, para sambahin yung ngalan mo, Lord. Panginoon, dalangin namin, Lord God, na pag-isahin nyo kami, Lord God, sa bawat gagawin sa aming isip. Lord, yung pagkakaisa sa bawat pagkakataon, Lord God, maging sa mga panahong merong challenges sa buhay namin, Panginoon. Lord, turuan nyo kami mahalin yung isa't isa, Lord God, kung paano nyo kami minamahal, Lord God. Mag-isip kung paano nyo iisipin ng iba, Lord God. Panginoon, lumakad kung paano kayo lumalakad, Panginoon, sa buhay na ito, Lord God. At Lord, hinihingi namin ng bawat isa, Lord God, ay kung meron pa mang bahid ng hindi pagpapatawad, Lord, sa aming puso. Lord, we pray, Lord God, na i-release nyo kami from this burden, Father God. Palayain nyo kami at turuan nyo kami magpatawad, Lord God. Lord, dalangin din namin ng bawat pamilya, Panginoon, ng bawat parte ng pamilyang ito, Lord God. Lord, kung meron silang di pagkakaunawaan, Lord God, or separation sa family, Lord God. Father, we pray, Lord God, that you'll restore every family, Panginoon. Lord, salamat sa mga magulang na narito, Panginoon. And dalangin namin, Lord, na bawat isa ay bigyan nyo ng anointing, Father God. So they can know, Lord God, and walk, Lord God, according to your will, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, sa umagang ito, Lord God, tinataas din namin ang aming mga pastor, Lord God. Sa pangunguna ni Pastor Jesse, Pastor Arnel, and Pastor Jimmy. Panginoon, dalangin namin, Lord God, yung patuloy na wisdom, Lord God, na binibigay niyo sa Kanya, Panginoon. Lord, yung anointing, Father God, we ask, Lord God, that you fill them, Panginoon. At Lord, sa mga pagkakataon, Lord God, na nagkakaroon kami na humaharap kami sa mga pagsubok, Lord God. Panginoon, dalangin namin that you'll protect our pastors, Father God. That you'll cover them, Lord God. Balutin mo sila ng kapayapaan, Lord God, at balutin niyo sila ng protection, Panginoon. At Father, kung part ng will niyo, Lord God, na bigyan sila, Lord God, ng permanenteng mga tirahan, Panginoon, sariling mga tahanan. Dalangin namin, Lord God, that you'll grant them, Lord God, this desire, Father God. Lord, na pag dumating yung mga panahon na kailangan na nilang isali ng pamumuno, Panginoon, na mabubuhay sila ng maayos, komportable, at patuloy na nakakapaglingkod sa inyo. Lord, we lift up also yung pamilya ng aming pastors.
Lord, kung nasaan man sila, Father, we ask for your protection be upon them araw-araw, Lord God, and every second, Lord God, that your presence will be with them, Father God. Salamat, Lord, sa mga leaders, Father God, ng church na ito, Lord God. Lord, those who handles the youth, yung mga namumuno sa worship, yung mga namumuno sa men's and ladies. Lord, dalangin namin na patuloy niyo silang gamitin, Panginoon. We ask for strength and wisdom, Lord God. And also the understanding, Lord God, na may pagpatuloy, Father God, yung ministry na pinagkaloob niyo sa kanila. Father, patuloy naming tinataas, Lord God, yung aming lot and building, Panginoon. Lord, hindi namin desire, Lord God, na maging angat sa iba. Kundi, Lord, na makapag-accommodate kami ng mas marami pang tao, Lord God. Sama-samang magpupuri at sasamba sa inyo, Panginoon. At patuloy na mananalangin, Father God. Lord, tong lot and building na to ay para sa inyo, Panginoon. At lahat ng ito, Lord God, ay gagawin namin according to your will, Panginoon. Lord, narito kami at nakikinig, naghihintay ng leading nyo kung paano namin maisasagawa, Panginoon, ang purpose ng building na ito, Father God. Lord, naniniwala kami that you can provide everything, Panginoon, that there's nothing impossible with you. So, Father, with faithfulness, Lord God, lumalapit kami sa inyo and we lift up these cares to you, Panginoon. Lord, dalangin namin yung wisdom, Panginoon, sa aming pastors in choosing a lot, Father God. Dalangin din namin, Lord God, yung provision, Lord God, in everything, Lord God, na maaari namin pagkagastusan, Panginoon, regarding this building. But Father, most of all, Lord God, we pray that this church will be the symbol of unity, Panginoon, ng bawat churches dito sa Olongapo. Father, we lift up to you, Lord God, yung mga iba-ibang pastors, Lord God, from this city, Lord God. Salamat, Lord, for this day, Father God, and we pray, Lord, that this morning, Father God, that you'll be with us, Lord God. Salamat, Panginoon. Tayo po tayong lahat and let's continue praying. Thank you, Jesus. Panginoon, we pray for our nation in the name of Jesus. We pray, Father, pour out your Spirit upon this nation, O God. Salamat, Panginoon. We pray for your protection upon this nation. Father, we pray for our President. Inadalangin po namin ang lahat ng namumuno sa aming gobyerno. Pour out your Spirit on their lives, we ask, Father. We pray for their salvation, O God. Dinadalangin po namin ang aming mayor dito sa Olongapo. Father, pour out your Spirit upon his life, upon the vice mayor and lahat ng mga konsihal, maging mga barangay captains, Panginoon, upon the national and local government. Pour out your Spirit, O God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We give you worship. We give you praise. Mga kapatid, please join hands and just start praying. Panalangin po natin ang bawat isa this morning and allow the Spirit of God to move in this place. Yes, Lord. We thank you, Lord, for this morning, Lord. We honor your name, Lord God.
Sige po, papurihan natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. 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 Hallelujah. Simulan po natin purihin ang Panginoon. Isa pa po, minsan pa, palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Yes, Lord. Ang kamay at tumawid ka.
Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus, Lord God. Lord Jesus, we praise your name and we honor you. Yes, Lord. Isang napakalaking biyaya po na mapasa atin si Jesucristo sa puso natin, sa buhay natin. Kaya kahit ano man ang dinadaanan natin sa ngayon, ano man ang kalagayan natin, sitwasyon, maaya man o hindi, alalahanin po natin na si Jesus ang siyang magbibigay sa atin ng kasagutan, kapayapaan, ng pagmamahal. Pag-ibig
Yes, Lord. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Yes, Lord. Sa'yo umasa, kaibigan tapat at sandigan. Sa'yo nagmula
basahin natin mga pangako mo, mga pangako ng ating Panginoon. Declare natin ito sa buhay natin kung ano ang pangako ng Panginoon. Yes, Lord. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at patnubay. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, O Jesus, purihin ang ngalan mo, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yes, Lord. Maaari na po kayo maupo. Good morning, everyone. Hallelujah. Enjoy ba kayo sa picnic yesterday? Napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Gusto mo na yata rito Roy. Gusto mo na rito? Hallelujah. God is good. Amen. Alam nyo, pinag-pray natin regarding the weather. Mambun konti, pero mostly was makulimlim. Di ba? Ayaw natin na masyadong mainit. And how God answers our prayers. Amen. God is good. Tapos pinagpala tayo ng isang mamang sorbetero. Thank you. Hindi niya alam yung gagawin niya. Nagsimula siya, parang 10 lang yung nakapila. Umabot na yata sa mga over 100 na. Lumaki yung katawan niyan dahil sa sorbetero. Okay. Announcements for this morning. Ladies Fellowship. Sa Saturday na ba yan, RG? Saturday, Ladies Fellowship. 4 o'clock in the afternoon. Please place your cell phones or gadgets in silent mode. Our services are on YouTube. And hopefully within the day, yung mga nabaptize, we will be uploading your video either today, basta within the week. Yung kagaya nung nakita nyo sa Facebook last night or this morning, yung video, actually hindi masyado malinaw yun kasi it's on Facebook. So we'll be uploading the videos on YouTube and share the link on Facebook para high def yung inyong kopya. So on Sunday, in the morning is our Tagalog service, 8 to 9:30. Tapos mamayang gabi, 6 p.m. to 8 p.m. is our English service. This Wednesday, it being the first Wednesday of the month, meron po tayong prayer meeting. So join us on Wednesday to pray. Amen. 7 o'clock in the evening. And then ang youth Christmas party will be on December 13. For more information, contact your youth leaders. Pero yan po ay sa December 13. And then our Christmas service will be December 21. Ang special guest po natin is Miss Sharon Hernandez. And also we will be having our Christmas choir, of course. This Tuesday at 6:30 in the evening, merong practice ang choir, and it will be the final audition. So yung mga gusto mag-join ng choir, this Tuesday will be your last chance. So join the choir. Pero hindi, just because you show up doesn't guarantee na kayo po ay makakasali. Medyo mahigpit na po natin ating choir master ngayon. So Pastor Arnel will be auditioning you. Medyo pinahihirapan niya na ngayon. Lahat ng keys ng piano hanggang doon sa dulo, kailangan abutin mo yung So hindi, practice na kayo sa bahay para o kaya lagyan nyo na lang para mas madali. Libre nyo ng merienda si Pastor Arnel. Madali na makausap yan So, yan lamang po ang mga announcements. But lastly,
yung pong sinishare ni Pastor Jesse regarding our Christmas 316 project, give a gift to someone that is somewhat less fortunate than you are, and to pray for them and share the gospel of Jesus Christ. We have pledge cards. Now, ibig sabihin ng pledge card, this is just for you to commit to the Lord. This is not a commitment to the church. The gifts will not be brought here. Hindi po dadalhin dito. Hindi kayo namin sisingilin. Actually, these pledge cards remain with you. Ipagpe-pray lang po natin dito. So it has nothing to do with donating to the church. Kasi minsan, just to explain a little, minsan natatakot na tayo sa mga pledge cards. Kasi pag sinabing pledge card, ibig sabihin, you have to give to the church. No, that's not what it's about. It's about giving to the lost and dying world. Amen. So on this pledge card, Pastor Jesse will explain next Sunday kung the mechanics of this. He will also explain yung mechanics of the project itself. It is our desire to bless people of Olongapo. Amen. And not with just mga gifts, but the greatest gift of all, of course, is Jesus Christ. So that's yan ang goal natin this year and the years to come, is during the Christmas season, imbis na ang takbo ng isip natin yung kaya't ibigay mo na. Everybody now. Yung Christmas bonus. Kasi minsan, we focus on the Christmas bonus, what can we get? But let's focus on the true meaning of Christmas, is what can we give? Amen. Amen. Let's give God a clap of praise. Pastor Arnel. Okay, thank you, Pastor Jimmy. Magandang umaga sa ating lahat. Hallelujah. So, muli po tayo nagkita-kita sa biyaya ng Panginoong Diyos. Sabi po sa Biblia, napakaligaya at kahanga-hanga kapag tayo mga magkakapatid o yung pamilya ng Panginoong Diyos ay nagsasama-sama, nagpupuri sa Panginoong Diyos. And napakaganda pong tanawin to. And kanina inaawit natin, O Diyos, ako'y nabago. Diba? Dahil sa biyaya mong taglay, sa pag-ibig mo, lahat, naniniwala ako na nandirito, ay merong ginawa ang Panginoong Diyos sa buhay mo. At it doesn't matter kung grandiose yan o maliit lang, maliit o malaki, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil ang buhay natin ay nabago at patuloy na binabago dahil sa biyaya, sa grasya ng Panginoong Diyos. Kaya ang sarap magpuri sa Panginoon. Panginoon, salamat sa kaligayahan, sa kapayapaan, sa kalakasan, di ba? Minsan, kala natin kahapon, hindi ko na kaya, pagod na ako. Pero ang kalakasan ng Diyos, pagising mo sa umaga, ay ibinuhos na sa'yo. Hindi ka pwedeng sumuko dahil ang Panginoong Diyos hindi susuko sa pagbubuhos ng biyaya niya sa atin. Sabi natin kahapon, hindi na ata aabot yung aking pananalapi. Pero ang Panginoong Diyos ay ibubuhos niya yung kanyang provision sa buhay mo. Kahapon sabi natin, masama ang pakiramdam ko, pero ang kagalingan ng Panginoong Diyos ay pangako niya, di ba? Kinanta natin kanina, mga pangako mo. Liwanag at gabay, kapag tayo hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, yung kanyang mga pangako ay liwanag at gabay sa landas na ating daraanan. So ano bang pinangahawakan natin? Mga pangako ng Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Sa umagang ito, meron po tayong children ministry, mamaya-maya lamang. Pero wala po tayong newcomers. Pero meron po tayong mga kapatid na pansamantala aalis at nais natin silang ipag-pray. Unang-una, si Brother Jason. Jason, come here. Dito sa harapan. Si Jason po ang ating isa sa worship leader natin ay aalis pansamantala. So, iiwan dyan tayo. Mamimiss natin to syempre. And dalangin natin yung kalooban ng Panginoong Diyos. And also si Sister Jackie. Sister Jackie, please. Ayan. So pag-pray po natin sila at gabayan sila ng Panginoong Diyos sa kanila pong papatunguhan. Naniniwala tayo na saan man sila dali ng Panginoon ay merong layunin ng Diyos. So dalangin natin sa kanila na ang Panginoon ay patuloy na maggabay sa kanila, magbigay ng kalakasan. Okay? So idalangin po natin sila, ituon natin ang ating mga kamay, tanda ng pagkakaisa. At itaas po natin ang ating mga kapatid na ito. Panginoon, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa kalayaan na meron kami na lumapit sa iyo. At idulog, idalangin ang aming mga kapatid. Narito po sa aming harapan,
ang mga kapatid po namin na next week po ay aalis, Panginoong Diyos. Una, dinadalangin po namin sa iyo si Jason. Lord, dalangin po namin ang iyong patnubay, ang iyong kalooban, ang iyong kalakasan, Panginoong Diyos, sa kanya pong pagpunta sa ibang bansa. At dalangin po namin na patuloy mo po siyang palakasin. Hindi niya po alam kung ano naghihintay doon. Pero naniniwala po kami na ang kanyang pananampalataya ay sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, gamitin mo po siya, Panginoong Diyos, sa kanyang pupuntahan, sa kanyang pong pagharap sa kanyang tatay, sa kanyang auntie, uncle na makakasama niya doon. Lord, ikaw po ang magbigay sa kanila ng patuloy na kalakasan, pagkakaisa, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na ipakita mo kay Jason kung paano po siya magiging pagpapala sa kanyang mga minamahal sa buhay na naroon, Panginoon. Lord, again, salamat po kay Jason na ginagamit po siya sa aming iglesia. Salamat po sa kaloob na binigay mo sa kanya, na pangunahan kami sa pagsamba, Panginoon. Lord, pansamantala, mamimiss namin siya, Panginoon. Pero alam po namin na may kalooban ka, Panginoong Diyos, sa kanyang pag-alis doon. Lord, maraming salamat kay Jason. Lord, amin po ding tinataas si Sister Jackie. Salamat po sa patotoo na pagbabago sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. At Lord, sa kanya pong pag-alis din, dalangin po namin, nagabayan mo siya, samahan mo siya, Panginoong Diyos. Hindi niya rin alam kung ano po ang naghihintay doon. Pero ikaw, alam na alam mo, Panginoong Diyos. Dalangin namin patuloy ang iyong kalooban na maghari sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, tinataas po namin sila muli. Dalangin po namin ang iyong pag-iingat sa kanilang pagbiyahe mula dito papuntang Manila at sa kanila pong pupuntahan mga bansa, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Minsan pa, ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Thank you. So tayo po ay meron ng children ministry, mga bata po, ages 4 hanggang 12. At sila po ay I believe maghahanda na para sa kanilang presentation sa December. So meron silang kantang pag-aaralan, papakinggan. So hayaan po natin silang umakyat dun sa 3rd floor. Okay? Sige, hintayin natin sila. Ayan, okay. So magandang umaga muli sa atin and welcome sa ating pananambahan. Salamat sa Panginoong Diyos, binibigyan niya tayo ng lakas. Brother Gody, welcome back. And so sino pa ba dito yung bagong nakasama ulit natin? Wala na? Okay. Thank you, Lord. Sige po, manalangin ulit tayo at anyayahan natin minsan pa ang presensya ng Panginoong Diyos sa ating pakikinig ng Kanyang mga salita. Lord, maraming salamat po muli. Ama, maraming salamat po muli sa kalayaan na meron kami na magtipon-tipon, sambahin ka at pakinggan ang iyong mensahe, ang iyong mga salita, Panginoon. Tunay na ang mga salita mo ay mapanghawa ka namin. Mga pangako mo, Panginoong Diyos, na kailanman ay hindi mapapako, Panginoon. Sapagkat ito ay totoo, ito ay matibay, ito ay maaasahan namin, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, inaanyayahan namin ang banal na Espiritu na siya pong mangusap sa amin. Lord, gamitin mo ang aking tinig, bawat salita na lalabas sa aking bibig, gamitin mo, Panginoong Diyos. At dalangin ko po ang bukas na kaisipan, bukas na puso, at dalangin po namin ang pagbabago, Panginoong Diyos. Sa amin buhay, personal, at maging buhay ng iglesia, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So last week po, nagkaroon, of course, alam natin yung sa Amerika, nag-celebrate sila ng Thanksgiving Day. And napakagandang practice po yan. And nais po rin namin magpasalamat sa bawat isa. Of course, sa pangunguna ni Pastor Jesse, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong patuloy na pagsuporta sa iglesia. Salamat sa inyong pakikibahagi. Tunay na tayo ay isang malaking pamilya. Of course, ang ating Ama na nasa langit, siya yung ating Ama at ang ating Panginoong Jesus, ang pangunahing pastor natin.
At syempre, kami po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon sa pangunguna po ni Pastor Jesse. So again, on behalf of Pastor Jesse, Pastor Jimmy, and the staff, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa iglesyang ito. Tayo po'y magpapatuloy. Dako na po tayo sa ating mensahe at nais ko pong basahin natin yung Acts chapter 2, verse 42 to 47. Sa Tagalog, Gawa chapter 2, verse 42 to 47. Ayan. So basahin po natin to. Sabi dito, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa mga pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. At ginawa ng maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Verse 45, at pinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. In verse 46, at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng kinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain ng may galak at may katapatan ng puso. And verse 47, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Mapapansin niyo yung Tagalog natin ngayon ay malalim. Ito yung translation ng Bible ng una. So medyo nandiyan yung yaong, nangangagtamo. Okay, we'll try my best na ipaliwanag yan. Alam niyo, yung binasa natin is isa sa mga larawan ng unang iglesia nung araw. Ito ay isa sa mga picture. Yan yung kanilang estado, yan yung kanilang larawan. And sa ating panahon ngayon, ano kaya ang larawan ng iglesia? And itong larawan ng iglesyang ito ay maaari nating pag-aralan. Sapagkat makikita natin sa bandang huli ng mga talata ay ang Panginoong Diyos ay kumilos sa kanilang kalagitnaan. Mapapansin natin na meron silang ilang mga bagay na binibigyang halaga talaga sa kanilang pagtitipon, sa kanilang iglesia. Sa buhay ng iglesia at palagay ko maging sa kanilang mga personal na buhay, meron silang mga bagay na pinapahalagahan. Na itong mga bagay nito, hindi nila ipinapagwalang bahala. Sa halip, ito ay kanilang binibigyan din, pinagyayaman. Ito yung mga ilang sikreto ng iglesia. Pero ang totoo, hindi dapat ito sikreto. Sapagkat ito ay nakahayag sa banal na kasulatan na dapat lamang natin tignan siya sa atin at ipamuhay natin. Ito yung mga ilang bagay na kanilang talagang binigyan ng halaga kung kaya sila ay naging epektibo at matagumpay. Kung babasahin natin sa bandang huli, sabi doon sa verse 47, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtamo ng paglingap ng buong bayan. At sabi doon, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong mga nangaligtas. In other words, ang Diyos ang nagdadagdag ng mga kaluluwa or members sa church, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. So makikita natin na dahil sa kanilang pagpapahalaga sa mga bagay na ito, ang Panginoon, siya ang nagdaragdag. Hindi po tao, hindi po tayo. Hindi po tayo yung magdaragdag ng tao sa iglesia, kundi makikita natin dito, ang Panginoon ang nagdaragdag sa kanila araw-araw. Nung time na yon, araw-araw may dinaragdag ang Panginoong Diyos sa iglesia. Pero sa panahon natin ngayon, para bang ang hirap maragdagan ang iglesia. Halos gagawin natin ang lahat, pupersay natin ang tao, pero bakit hindi sila ma-attend? Bakit hindi sila kikilala sa Panginoon? Pero ito,
maliwanag na ang Panginoon ang nagdaragdag ng mga tao na nangaligtas o nakakilala sa Kanya. So, very challenging na pag-aralan o maunawaan natin, bakit kaya? Ano ang kanilang ginagawa? Alam nyo, ang iglesia ay dapat maging epektibo at matagumpay kung saan man ito inilagay ng Panginoon. Tayo po ay inilagay ng Panginoon dito sa area na to. At naniniwala ko na dapat tayo ay maging epektibo, dapat tayo ay maging matagumpay. Na dapat yung mga taga-Olonga po, mapapansin nila tayo. Dapat meron tayong impluensya sa kapaligiran natin. May dahilan ng Panginoong Diyos kung bakit tayo naririto. Okay? Ang iglesia ay dapat maging epektibo. Tulad natin, isang lokal na iglesia, dito sa Olonga po, may kalooban ng Diyos. Dapat makita sa atin ang kapahayagan ng pag-ibig, pag-asa at kaligtasan ng Panginoon. Katulad nung unang iglesia. So, nung time na yun, nagdaragdag ang Panginoong Diyos ng mga kaluluwa sa iglesia. Therefore, mapapansin ng nasa paligid nila. Aba, may nangyayari doon. Aba, ang Diyos ay nasa kanila. At alam nyo, kapag tayo ay lumalago, nagiging epektibo bilang samahan, at tayo ay nagtatagumpay, ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At ang mundo o ang ating paligid ay nagsasabi na sila nga ay sa Diyos. Na yung church na yan, sa Diyos yan. Na yung church na yan, tunay na mga Kristiyano. Sapagkat ang Diyos ay nagdaragdag. Sapagkat sila ay nagiging epektibo. Sapagkat sila ay nagtatagumpay. Kapag sinabi ko nagiging epektibo, nagtatagumpay, ibig sabihin, hindi lamang tayo dumarami, napapansin tayo ng paligid natin. Nakakalungkot na kapag ang church, saan man ito nakadako, ay hindi napapansin ng community dahil maliit, dahil walang impluensya na nangyayari. Nakakalungkot. Pero nung panahon na yon, mababasa natin mamaya na sa paligid nila, ang Diyos ay naluluwalhati. At naniniwala ko, kasama ni Pastor Jesse, na may purpose ang Panginoong Diyos kung bakit tayo narito. Hindi lamang magparami, hindi lamang sabihin na, ito yung church namin, kundi sabi doon, ang Diyos ang nagdaragdag and therefore ang Diyos ay maluluwalhati. In John chapter 15 verse 8, John chapter 15 verse 8, ang iglesia na nagiging epektibo, ang iglesia na lumalago, ang iglesia na merong pagmamahalan, pagkakaisa, sabi dito, napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayan, mga alagad ko kayo. So isa sa mga signs sa unbelievers o sa labas na tayo ay sa Diyos, kapag tayo ay namumunga, kapag tayo ay may pagkakaisa, kapag tayo ay lumalago, kapag merong katagumpayan sa bawat isa, tayo as a church. Pero kapag ang iglesia ay imbis na lumalago, lumiliit dahil hindi nagkakaisa, kapag ang iglesia lumiliit, hindi lumalago dahil walang panalangin, sa halip, nandun yung pagrereklamo, hindi naluluwalhati ang Ama. Pero yung iglesia na tapat na nananalangin, tapat na nagmamahal sa isa't isa, tapat sa salita ng Diyos, sabi doon, ang Diyos ang nagdaragdag. By the way, this week, to my knowledge, dahil ako nag-share nung water baptism natin, merong 3 kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi na-explain ko sa kanila yung water baptism na bago natin gawin to, mahalaga na meron kang kaugnayan, tinanggap mo si Jesus, naintindihan mo. And then tinanong ko sila, sino dito ang hindi pa nakatanggap sa Panginoon? Kaagad tinaas nila yung kamay. And then I know na naintindihan nila na kailangan nilang tanggapin. So, nung Friday, nilid ko sila sa Panginoon at nakatanggap sila sa Panginoon. At kagabi nga, kahapon, binautismohan natin sila. Na sinasabi nila, tinanggap ko si Jesus.
bilang Panginoon at sariling ko tagapagligtas. Ako ay magpapa-water baptize na pinapatunayan ko na merong ginawa ang Panginoong Diyos sa buhay ko. Then, binaptize namin sila. Ang Diyos ang nagdadagdag ng kaluluwa. At kapag ganito nangyayari, nagtatagumpay ang church, merong paglaganap, merong lumalago, ang Panginoon ang naluluwalhati. Ang Diyos ang nagdaragdag ng kaluluwang nangaligtas sa iglesia. Sabi dun sa wikang Ingles, the Lord added to their number, day by day, who are being saved. So again, hindi po talaga tayo eh. Minsan pinipilit natin na madagdagan ang church o lumago ang church, pero it's the Lord na nag-a-add sa atin ng kaluluwa. Every day, their numbers grew as God added those who were saved. Ang tungkulin natin, ibahagi ang pag-ibig, ang salita ng Diyos. Ang tungkulin ng banal na Espiritu, i-convict sila. At ang Panginoong Diyos, inililigtas sila. Dahil sa kanilang pagbibigay ng mga mahalagang bagay nito, ang Diyos ay nagbigay ng karagdagan ng kaluluwa sa kanilang iglesia. Alam nyo, kayang-kaya ng Diyos idagdag sa atin ang mga pangailangan natin as a church. Mga material na bagay. We're praying for our church building, lot and church building. Okay? Kayang idagdag ng Panginoong Diyos yung mga pangailangan natin dito. Kaya niyang i-upgrade yung ating mga sound system, bagamat yan ay upgraded at magaganda. Kaya niyang pagandahin pa ang ating lugar. At ano man ang ating financial needs, kayang idagdag ng Panginoong Diyos yan. Pero alam niyo ba, higit sa lahat, nais ng Diyos idagdag sa church ay kaluluwa. Kaluluwa, tao. Sapagkat ang tunay na bumubuo ng iglesia ay hindi naman mga silya, hindi naman building, hindi naman yan. Bagamat yan ay mahalaga, sapagkat yan ay ginagamit natin, pagsamba, pagtitipon. Pero ang tunay na mahalaga sa Panginoong Diyos, sa iglesia, ay kaluluwa. Kaya dito mapapansin natin, dinagdag ng Diyos ang kaluluwang naligtas. Kaya ang Panginoong Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Dahil sa mga bagay na ito na ginawa ng unang iglesia, ang Diyos ay nagdagdag. Tandaan natin, mahalaga po yung lugar, mahalaga po yung mga bagay na yan, mahalaga po na may microphone kami para marinig nyo kami ng maliwanag, mahalaga po na meron tayong malinis na lugar, pero higit sa lahat, ang iglesia po ay binubuo ng mga kaluluwa na ang Panginoong Yesus ang pinakaulo. Amen? Kaya pag may idinaragdag ang Panginoon dito, tanggapin natin sila, ingatan natin sila, isama natin sila, sapagkat ang Diyos ang nagdaragdag sa kanila. So, ang kaluluwa talaga ang dinadagdag ng Panginoong Diyos sa iglesia. Isa pa sa mga bagay na mapansin natin, na dahil sa kanilang pagpapahalaga sa mga bagay nito, mamaya babanggitin ko itong mga bagay na ito, bagamat binasa na natin kanina, dahil sa mga bagay nito na mahalaga, sila ay nagkaroon ng pabor sa maraming tao. Babalikan natin yung bandang huli ng binasa natin kanina. Sabi doon, sa verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at nagtatamo ng paglilingap sa buong bayan. Nagkaroon sila ng pabor. Sa wikang Ingles, sabi doon that having favor in all the people. Sabi doon that they found favor sa maraming tao. So ang iglesia kapag ginagawa yung mga bagay na ito, ang Diyos ay nagdaragdag at sila ay nagkakaroon ng pabor sa maraming tao. Sabi doon that, sa wikang Ingles, nais kong basahin, sabi doon that people in general like what they saw. So yung mga tao sa kanilang paligid, nagugustuhan yung nakikita nila.
na nangyayari sa iglesia. Yun ang ibig sabihin ng pabor. Ibig sabihin, ay, yung iglesia na yan, kamo, iba yan. Yung mga tao dyan ay mapagmahal. Yung mga tao dyan ay nagkakaisa. Kaya kapag nakita nila kayo sa labas, meron kang pabor na makakamtan. At yan ay dahil sa Panginoon din. Na meron na ba kayong nakausap at sasabi sa'yo na meron kakaiba sa'yo, something. At dahil diyan, nagkakaroon ng pabor. At dahil diyan, gusto ka nilang makausap. At dahil diyan, lalapitan ka nila. Pwede ka bang mag-pray? Pwede ba kayong mag-Bible study dun sa bahay namin? And alam nyo dito sa church, ini-invite yung mga pastor na mag-pray dun sa munisipyo. I believe that's one favor na maintindihan ng komunidad na ay, ang church, mahalaga to. Maganda na pangunahan ang ating bayan or ating syudad sa mga taong nananalangin. And that's the favor of God. Sabi doon, people in general like what they saw. Kaya napakaganda po. Another thing, bukod pa dito, dahil ang iglesia ay naging tapat sa mga bagay nito, nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos o banal na paggalang at pagkakilala sa Diyos sa maraming tao. Balikan ulit natin yung ating talata. Sabi doon, verse 43, sabi dito, at ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. I believe hindi lamang sa kanilang pagtitipon, kundi sa mga nakakasaksi. Yung takot, hindi yung takot na, ay, paparusahan tayo ng Diyos. Kundi yung banal na pagkatakot, banal na pagkilala sa Diyos. Dahil sa mga bagay na ginawa ng unang iglesia. Nagkaroon ng takot or paggalang or pagkakilala sa Diyos. Ito yung tinatawag na revival. Nagkakaroon ng muling pagkilala ang mga tao sa Diyos. Ay, may Diyos talaga. Dahil nakikita nila ang nangyayari sa iglesia. So, napakaganda yung mga bagay nito ng larawan ng unang iglesia. Ang tanong natin ngayon sa ating panahon, ganito pa kaya ang nangyayari sa ating iglesia? Sa mga churches na naririnig natin dito, may mga churches dito po sa Olongapo, marami po tayo, at tayo ay isa lamang sa local church na nandito sa Olongapo. Ang tanong, ano ang sikreto ng iglesia noong unang panahon? Bakit ang Diyos ay nagdaragdag ng mga kaluluwa na naligtas, nagkaroon sila ng pabor, nagkaroon ng banal na pagkatakot yung mga tao sa kanilang paligid? Ano yung kanilang sikreto? Ano yung kanilang ginawa? Makikita natin sa verse 42 na ating pong binasa. Basahin ulit natin, verse 42. Yun po. At sila'y nagsipanatiling matibay. Unahin po natin yung word na nagsipanatiling matibay. Napakahabang Tagalog. Pero pag sa wikang Ingles, they devoted themselves. They committed themselves. Di ba? And ang iglesia ay nagpasya. They decided. Okay? Hindi sila pinilit ng Panginoong Diyos, kundi sila mismo. They decided na manatili, maging deboto. Di ba? Minsan madalas natin marinig yung salitang deboto sa mga kaibigan natin, mga Katoliko. Ay, debotante, kaya deboto yan. Na talagang hindi mo yan matatawaran yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Pero I believe, dapat ang iglesia talaga, ganoon po. Devoted po tayo. Tayo po ay nagpasya na manatili, nakakapit, na parang pandikit. Yung glue na tinatawag, isa yan sa mga synonyms ng devoted. Na yan ay nakadikit, nakakapit.
Na ibig sabihin, kahit anong mangyari or minsan kahit alam natin na walang nangyayari sa pansamantala, kapit pa rin sila sa kanilang mga ginagawang itong bagay. Alam nyo ang church, kahit hindi tayo perfecto, may mga kahinaan tayo, may mga bagay na hindi nangyayari, dapat manatili po tayo nakakapit. Alam nyo yung iglesia nung araw, pag binasa natin yung mga sulat ni Pablo sa mga churches, mapapansin natin hindi sila perfecto. At sabi nga ni Pastor Jesse, walang perfectong church. Lahat po may mga kahinaan, pero hindi po doon nagtatapos. Sila ay nagpatuloy na magsama-sama, patuloy na gumanap sa mga bagay na ito. So mababasa natin dito, sila ay nakakapit, nanatili, nagsipag-natili. Ibig sabihin, anumang mangyari, o kahit minsan kala mo walang nangyayari sa church. Pansamantala, kala mo walang nagaganap, pero may nangyayari. Kahit minsan hindi uso o hindi napapansin ng karamihan, patuloy silang naging tapat. Alam nyo, ito dapat ang kultura ng iglesia. Na kahit kuminsan kala natin walang nangyayari, kala natin boring ang church or hindi uso, pero dapat kapit tayo dito. Panatilihin natin ang pagdalo sa iglesia. Ano yung mga bagay nito na kanilang pinanghawakan? Ano yung mga bagay nito na sila ay nakadikit? Basahin po natin. Sabi dito, again, sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, una, at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol ng tinapay, at sa mga panalangin. Ito naman ay hindi naman sunod-sunod or 1, 2, 3, 4. Yan ay sinabi na ang lahat ng yan, ang apat na bagay ay lubhang mahalaga. Wala namang order yan. Okay? Pero nais kong unang banggitin ay yung nasa baba, yung pananalangin. Yan po ang sikreto ng iglesia. Pananalangin. Diyan po sila nagbigay ng panahon, diyan po sila nanatili, nag-devote, nag-commit ang pananalangin. Kaya nga, ito yung aming binibahagi sa inyo. Ang ating iglesia ay iglesia o house of prayer. Isaiah 56 verse 7, sabi doon, dadalhin ko kayo sa Zion, sa aking banal na bundok, ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Ito ang Panginoon. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri. At sabi niya, ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. So our church is called a house of prayer. A house of prayer, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng bansa. Ang Panginoon ay bukas sa lahat ng tao, sa lahat ng estado ng buhay ng tao. Kaya ang church, ito ay para sa lahat. Bukas ang ating iglesia sa sino mang nais pumasok dito, sumamba, maghandog ng kanyang pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tatanggapin ko ang iyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. So the church should be open talaga. So yung panalangin natin dito ay patuloy nating pag-igtingin, pagyamanin, sapagkat isa to sa mga sikreto ng iglesia nung araw. At hanggang ngayon, ito ay prinsipyo na dapat nating ipagpatuloy. Ito yung kultura ng iglesia, sila ay nananalangin. House of prayer. Sabi nga doon, house of kare-kare. Ibig sabihin, pag pumasok ka doon, isa sa mga pangunahin nilang ay sineserve ay kare-kare. Hindi mo natatanungin na, may kare-kare ba kayo dito? Dahil nga yun ang house of kare-kare. So, house of prayer, dapat dito talaga ay naghahari ang pananalangin. Amen? Sabi ni Roy, whoo! Ba't gusto mo bang kare-kare? Okay. Pangalawa, nais ko ibahagi, prayer, napakahalaga po. Pangalawa, ay yung pagpipira-piraso ng tinapay or communion. Napakahalaga po yan. Yung pagpipiraso ng tinapay ay ipinahayag ng Panginoong Jesus nung mga huli niyang oras, panahon sa kanyang mga disipulo.
At ito'y ibinahagi niya sa kanyang mga alagad at ngayon ay ibinabahagi din sa atin. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Babasahin ko lamang po at yung bandang huli ay didiinan ko ng pansin. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. So si Pablo, yung tinanggap nila sa Panginoon ay ibinibigay niya sa kanyang mga tagasunod. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ay ipinagkanulo, ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin niyo at kainin niyo itong aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din paraan kinuha niya ang saro at pagkatapos maghapunan, sinabi niya, ang sarong ito ay bagong tipan ng aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Napakahalaga yung communion. Napakahalaga na inaalala natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya dito sa church natin, of course, we do it every last Sunday, Pastor Jesse ba? Yung communion. Fourth Sunday of the month. Pero inaalala natin to. Dito po ang sandigan natin, ang pundasyon natin, ang iglesia. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang katawan ay nabayubay, yung kanyang dugo ay ibinuhos para lahat sa atin. Ibinuhos ito, kaya tayo nagkaroon ng pagkakaisa, una sa Diyos at sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, kanin nyo to, makibahagi ka. Kaya during communion, yung juice at saka tinapay, yan ay sumisimbolo ng ating pagkakaisa sa Diyos at sa isa't isa. Napakahalaga po. Hindi po nila nakakalimutan yan. Sabi doon, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. And verse 26, ito ay sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, inihahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya ay dumating. So this is our faith, that Jesus died on the cross. He rose from the dead. At isang araw, babalik siya upang kunin niya tayo. Yun ang ating pananampalataya, na ang Panginoon ang ating kaligtasan. Ang Panginoon ang naglinis sa atin, nagpatawad, gumanap sa atin. Sa iglesia, hindi ito dapat mawala. Ito ang pundasyon. Dapat nakakapit tayo dito. Kaya kung meron mga churches na lumalayo dito sa katuroang ito, sa kahalagahan ng katawan ni Kristo, yung kanyang banal na dugo, nakakalungkot. Pero ito ay isa sa mga bagay na pinahalagahan ng unang iglesia at sila ay naging matagumpay. Pangatlo, ang pagsasama-sama, fellowship, hindi po mawawala yan. Kagabi po nagkaroon tayo ng malaking fellowship. At salamat po sa mga dumalo. Sayang, yung mga hindi dumalo, na-miss nyo, pero may pagkakataon pa naman. Marami pang pagkakataon na may papahayag natin yung fellowship na tinatawag, pagsasama-sama. Mahalaga po na nagsasama-sama tayo. Awit 133 verse 1 at verse 3, sabi doon, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Napakaganda talaga na magsama-sama tayo. Kagabi, nakakatuwa. Di ba? Bata, matanda ay nagsama-sama. Nag-join tayo ng ating mga pagkain, di ba? Yung iba nakakabilib dahil yung dinala nilang pagkain ay talagang napakarami na para bang papakainin ang lahat. Pero yung iba naman, may kapiranggot dinadala, pero dinala pa rin sapagkat marami man o maunti, lahat yan ay nagsama-sama. Amen? Napakaganda. Pagkatapos ng baptism, nagkasiyahan, may palaro sa mga bata. Tapos, ayun, may ice cream tayo. Salamat kay Marvin again na alam nyo, hindi biro ang mag-scoop ng ice cream. Pero buti na lang at malalakas ang braso ni Marvin. Yan. Pero hindi ako nakatikim ng ice cream kagabi. Miss siya mismo, no? Wow, sakripisyo. Arvin, tama Arvin, sorry. So salamat sa mga ano. And alam nyo, naghahakot pa lang kami dito, may nag-alok na sa akin, Pastor, tikman mo ito. Wow. Pagdating doon, Pastor, tikman mo ito yung special. Ang dami talaga. Ang sarap, nagsasama-sama tayo. At nung bandang huli, sabi nung, sige palakpakan niyo ang Panginoon.
Makwento ko lang to, nung bandang huli ay tinawag kami ni Sister Heidi. Sabi niya, pila kayo at merong special na ibibigay si Pastor. Di pila naman yung mga, wala matitira sa upuan. Sinama kami. Kami live. Yung pala, kami ay papasayawin. Sige naman, sayaw naman para sa kasiyahan, di ba? So, bagamat 70s, 80s yung style ng pagsayaw, yung mga kabataan, sige, sayaw din sila. This is all for the sake of fun and fellowship, di ba? Kahit hindi ka makasunod sa indak, ay sayaw pa rin. Nakakatuwa, di ba? Yan ang iglesia. Sabi doon, nagsasama-sama sila. At napakaganda, napakaligaya. At sabi doon, at doon ibinubuhos ang kanyang pagbabalang buhay magpakailanman. You know, God is able to pour out His blessing upon the church na nagsasama-sama. May blessing ang pagsasama-samang physical talaga. Although minsan kailangan mo mag-solo, minsan gusto mo, ako na lang, bahala na sila. Pero when we come together, fellowship, kahit ano pa man, kahit ano man ang itsura mo, kahit anong amoy mo, kahit pag nagsama-sama tayo, ang pagpapala ng Diyos binubuhos niya sa kanyang pamilya. Amen? And last ay ang turo ng mga apostol. Apostles teaching, or in other words, yung Christ teaching, ang mga turo ni Kristo Jesus. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, sabi ni Jesus, humayo nga kayo, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Verse 20, turuan niyo sila ng naganapin ang lahat ng mga bagay na aking inutos sa inyo. So yung mga turo, yung mga inutos ni Jesus sa mga disipulo, ay sabi niya, ibahagi niyo. Kaya nagkaroon ng mga apostles teaching, mga aral ng mga apostol, yun actually ay mga aral ni Jesus. Kaya sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Kami rin, sinasabi rin namin, sa grasya ng Panginoong Diyos, kung ano yung aming inahayag, sinusunod, follow us as we follow Christ. We're not perfect, but follow us as we follow Christ. So, tignan nyo, at sabi ng Panginoon, ako ay kasama nyo sa lahat ng araw hanggang wakas. Mga kapatid, 4 na bagay na banggit dito. Hindi naman sunod-sunod, pero mahalaga. Panalangin, tandaan po natin yan. Communion o yung pagpipiraso ng tinapay. Fellowship, pagsasama-sama natin. Huwag po kayo magsusolo sa buhay. Kaya nga, nandito tayo, sama-sama po tayo. Pag may problema ka, magdamayan tayo. Pastor, may panalangin ako. Pag-pray natin, ipag-pray ng lahat. And at last, siyempre, yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Napakahalaga po. Nung Wednesday, shinare po sa amin ni Pastor Jimmy that before prayer, nandun na yung pangako ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Mananalangin tayo, yung mga salita ng Diyos, yung kanyang mga pangako. Napakahalaga. Yung prayer natin, hindi tayo nagpipray ng kahit anong gusto lamang natin. No, pinagpipray natin yung kalooban, yung pangako, yung salita ng Diyos. So napakahalaga ng mga turo ni Kristo ng salita ng Diyos. Amen? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Inanyayahan ko po na kung maaari, iyuko natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata. Tayo po ay dudulog sa Panginoong Diyos bilang pamilya. Hallelujah. Pagyamanin po natin ang mga turo, mga aral ng ating Panginoong Hesus, ang mga salita ng Diyos na naririnig natin dito, at mismo yung ating sariling Bible. Basahin po natin, pag-aralan po natin, hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu sapagkat napakahalaga po niyan sa atin bilang iglesia at bilang individual. Pangalawa ay ang pagsasama-sama. Opo, minsan may mga panahon na nais mong ilayo ang iyong sarili, nais mong mapag-isa. Pero kapatid, hindi maaalis na kailangan mo ng iglesia, kailangan mo ng pamilya. Una, sapagkat mahalaga ang iglesia. Pangalawa,
At pangalawa, ikaw ay mahalaga. Huwag mong isipin na wala kang bahagi, wala kang may co-contribute. No. Kapag tayo ay nagsama-sama, ang Diyos, ibinubuhos niya ang kanyang pagpapala. Kaya, wala pong magsusolo. Tayo po ay isang malaking pamilya. Samantalahin natin ang fellowship po natin. Dumalo po tayo. Pangatlo ay ang ating pakikibahagi sa communion. Na kapag may communion, lagi nating inaalala ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naroon ang ating kaligtasan, kapayapaan, katuwiran, lahat-lahat ng pagpapalang spiritual ay dahil sa ginawa ni Jesus. At sabi ng Panginoon, tayo ay makibahagi. Kaya sa tuwing communion, pagyayamanin po natin ito. At yung panghuli, pananalangin. Pananalangin sa bawat isa. Pananalangin sa ating iglesia. Pananalangin sa ating syudad, sa ating bansa. Lahat po ng mga dalangin, dinadala natin sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, bago po tayo magbigay sa Panginoon, kung meron po kayong prayer request ngayon, meron kang dinadaanan sa buhay, meron kang problema, meron kang karamdaman, meron kang pangangailangan. Minsan pa, ito yung pagkakataon natin na sama-sama idulog sa Panginoon. To pray, idalangin. Ngayong umaga, kung meron kang prayer at sinasabi mo, Pastor, kailangan ko ng panalangin, narito ang iyong pamilya ngayon. Habang lahat nakayuko, nakapikit, kung ikaw yan, meron kang sakit, meron kang pangailangan, may problema sa pamilya, naghahanap ka ng direksyon, ng liwanag, huwag kang mahiya. Nais kong itaas mo ang iyong kanang kamay. Taas mo ang iyong kanang kamay. Pastor, kailangan ko ng prayer, kailangan ko ng ka-agreement. Taas mo ang kanang kamay. Hallelujah. Sige po, wag po kayo mahiya. May mga nagtaas po ng kamay. Okay? Sige po, yung mga nakataas ng kamay na yan, tignan nyo po sila, yung mga nakataas ng kamay. Kung katabi nyo sila, kung nasa harapan nyo sila, ituon nyo po yung inyong kamay sa kanila. Ipapanalangin po natin sila. Sige po, yung mga nasa tabi nyo na nagtaas ng kamay, ipatong nyo po yung kamay niya sa inyo, sa kanila. Sige po, yan. Tandaan ang pagkakaisa, pagdadamay natin. Kung malayo po kayo, pwede nyong ituon sa kanila at idalangin natin sila ngayon. Panginoon, nakita mo po yung mga nagtaas na kamay na aming mga kapatid na nagsasabi na meron silang panalangin nais idulog sa iyo. Lord, nakikisa po kami sa kanila, nakikisampalataya na anuman ito, Panginoong Diyos, kagalingan para sa karamdaman, in the name of Jesus, we pray for your healing. Lord, provision sa pangangailangan pananalapi, we pray for your provision, Lord God. Lord, direction, naghahanap ng direction, kapayapaan, pagmamahal sa pamilya, Lord, we pray for that in the name of Jesus. Lord, kaligtasan ng pamilya, Lord, we pray for that in the name of Jesus. Lord, samahan mo po itong mga kapatid namin ito. Nakikisa po kami sa kanila, Panginoon. At Lord, maraming salamat. Ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po kami na tinugunan mo ang mga pangailangan ng aming mga kapatid na ito na nagtaas ng kanilang kamay. In the name of Jesus we pray. Lord, we thank you. We thank you. Hallelujah. Amen and amen. Tayo po ngayon ay humanda na sa pagbibigay ng ating tithes and offering. So yung ating pong handog, ika po sa Panginoon, dalhin natin sa Kanya, ibigay natin na may pagpapasalamat. Hallelujah. Minsan pa manalangin tayo. Lord, salamat po muli sa kalayaang ito na magbigay sa iyong gawain. Salamat po, pinagpala mo kaming pinansyal. Narito po, nais po naming sambahin ka, nais po naming sundin ang iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng ikapo at handog. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, malaya po tayo lumapit at magbigay. Kami mag-aalay
sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesu Cristo, nawa iyong tumanggapin. Kami mag-aalay ng awitin. Let us pray. Father, once again, we thank you for this morning. Thank you for the service. Thank you for the time of fellowship, prayer. Thank you, Lord God, for your message today, Lord God. Lord, we give you thanks, and as we go out from this place, we ask for your protection. We ask, Lord God, that you would use us, Lord God, throughout the week, Lord God. Lord, to bring glory to your name. Lord God, to touch our friends, our relatives, Lord God. Use us for your glory, we ask, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. One last announcement po. If you did not get a letter like this during the month of November or today, please, before you go out, get from the ushers itong letter because this discusses yung ating project for Christmas. Remember, next Sunday, we will go through it thoroughly. So see you next Sunday morning, Sunday evening. God bless you. Let's go through the song. Mula sa labi ko